Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency, emergency, paging Dr. C. Emergency, emergency. Hello po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin ay simple lang tungkol naman sa pampababa ng blood pressure naturally. Kung maaari, walang gamot. Pero syempre, kung nagme-maintain na kayo, ay hindi nyo pwedeng alisin yung gamot nyo basta-basta nang walang pahintulot ng inyong doktor. Tandaan nyo po yung sinasabi ko. Kasi marami sa inyo, pag medyo gumanda na yung pakiramdam, halimbawa, sinunod itong mga ipapayo ko, how to lower your blood pressure naturally. At sa pagsunod nyo, nakapansin kayo, gumaganda na yung BP nyo. Huwag nyo naman tanggalin yung gamot. Pumunta kayo sa doktor nyo, magpasuri muna maigi. Kasi may mga tao na tinatawag na high risk. Ibig sabihin, pagtanggal nyo ng gamot, baka biglang tumaas ang blood pressure nyo, atakihin kayo sa puso o kaya magkaroon ng stroke. Lalo na kung high-risk patient kayo, ibig sabihin may history na kayo na nagkaroon ng heart attack o kaya nagkaroon ng stroke. O kaya mataas sa pamilya nyo yung mga nagkakaroon ng atake de corazon. E di syempre, family history, very important yan. Ngayon, sa mga tao naman na mataas na ang blood pressure, uminom ng gamot, hindi naman lisensya na pagka uminom na kayo ng gamot, pwede nyo nang gawin yung gusto nyo gawin, kainin yung gustong kainin, hindi rin ganon. So, pabalance natin. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, paano natin may bababa ang blood pressure ng natural na paraan? Ito po. Alam ng lahat, number 1, exercise ay mahalaga. Walking. Walking lang, hindi naman kailangan tumakbo, hindi kailangan tumalon, hindi kailangan magbuhat ng mabibigat na mga bagay. Exercise na po yung walking, pero dapat gawin yung regularly. Lalo na kung may mga grupo kayo ng mga senior citizen, maglalakad kayo sa umaga habang nabibilad sa morning sunshine. Bigyan nyo lang ng mga 15-30 minutes. Medyo uminit pakiramdam, pagpawisan kayo, malaking bagay na yan. At pag pinag-usapan natin ng regular physical activity para bumaba ang blood pressure nyo ng mga 5 to 8 mm mercury, importante yung salitang regular. Regular. At least 5 times a week na meron kayong 30 minutes na walking. Brisk walking, pwede na po yan. Sa ganung paraan, may bababa nito ang inyong blood pressure at maiwasan din na tumaas ulit kung kayo'y regular na nag-exercise. Just a 30 minutes walking, malaking magagawa para ang inyong blood pressure ay maging normal. Number 2, at alam ng lahat nito, huwag daw kumain ng maalat. Madalas natin marinig, reduce your sodium intake or salt intake. Alam niyo po ba na may tinatawag na DASH diet? DASH, D-A-S-H diet. At ito pong DASH diet ay healthy eating to lower your blood pressure. Ano bang ibig sabihin mismo ng salitang DASH? Mula do sa bawat letra. Yung D, ibig sabihin dietary. Yung A, ibig sabihin approaches. Yung S, stop. At yung H, hypertension. Dietary approaches to stop hypertension. Ito po'y rinerekomenda ng lahat ng cardiologists. Lahat, pati mga Amerikano. Meron po mga American Association, di ba? American Heart Association, Philippine Heart Association, lahat sila nagkakaisa na tama po itong DASH diet na dapat sundin. Ano ba ibig sabihin ng DASH diet? Ito po yun. Mamimili kayo sa mga pagkain na mataas sa potassium, calcium, magnesium, fiber at protein. At mababa naman sa saturated fat at mababa sa sodium. Yan po yung mismong principle ng DASH diet. Pero baka may magsasabi dyan, Doc, bakit pinagbabawal sa akin yung sobrang potassium? Kasi naman, pag sumobra naman, maaaring magbigay din ng masama ang mga yan. Sobrang calcium, sobrang magnesium, sobrang fiber, sobrang protein. So, in moderation lahat. Pag sinabing low saturated fat, ang kadalasan tinutukoy dyan, yung mga taba-taba na mga prito, mga baboy, baka, yung mga taba na yan, mga saturated fat na tinatawag. At ang sodium, alam natin lahat, yung mismong table salt natin, yung mga asin,
yung mga hinahalo nyo sa pagluto o hinahalo nyo sa pagkain, maalat na, linalagyan nyo pa ng asin, patis, toyo at kung ano-ano pa. Remember, even a small reduction ng inyong mga kinakain sa mga alat na yan ay maaari maka-improve na ng inyong heart condition. Mabawasan na ang blood pressure nyo ng mga 5 to 6 mm mercury. Sa madaling salita, kung 140 ka, kung talagang nagbawas ka lang ng kain ng alat, yung 140 mo baka maging 135 nang walang tulong ng gamot. Kung for example, 140 over 95, baka naging yung 95 naging 90 sa pagbawas nyo lang ng pagkain ng maalat. A lower sodium intake ang sinasabi 1,500 mg a day or less. Yan ang ideal sa karamihan ng mga adult. Kung hypertensive na kayo at mga na-bypass na, magkaroon na ng mga history ng problema sa puso, may bara sa puso, hanggang mababa pa sa 1,500, hanggang 1,000, hanggang 1,200 milligrams. More or less katumbas na yan ng buong araw na mga kalahating kutsarita hanggang maximum of 1 kutsarita na asukal. Spread sa buong araw, hindi po isang kainan. Ang susunod na madalas natin marinig ay kung kayo hypertensive, ay drink moderately. O kaya kung pwede bawas-bawasan mo na pag-inom ng alak. Drink less alcohol. Bakit? Limiting yung alcohol nyo in less than 1 drink a day sa mga babae at 2 drinks a day sa mga lalaki, magpapababa na ng blood pressure nyo ng 4 mm mercury. Ano ibig sabihin ng 1 tsaka 2 drinks? Yung 1 drink ay katumbas lang ng 12 ounces na beer, 5 ounces of wine, or 1.5 ounces na mga 80 proof liquor, mga brandy. Ngayon, kung 2 drinks sa lalaki, pwede kang maximum of 2 ounces times 2. So, 24 ounces. More or less, 2 boteng beer, pwede. Sa wine, kung 5 ounces, pagpalagay natin ng isang wine glass, usually 8 ounces yan 5 to 8. So, times 2 lang pag lalaki. Times 2 nyo lang pag lalaki. Ganon ang ibig sabihin yan. Then, ano pa madalas nyo marinig? Di ba? Madalas nyo rin marinig na eat more potassium-rich foods pag hypertensive. Tulad ng DASH diet, yung potassium nakakatulong na malaki na linilesen niya, binabawasan niya yung masamang epekto ng sobrang alat na kinain nyo. Sa madaling salita, kung kumain ka na medyo napaalat, kung kumain ka naman ng potassium, na ilelesen niya yung side effect nito. The best source of potassium ay mga prutas at gulay. Hindi lang yung pag-inom ng mga tableta o supplement. Tandaan nyo po yan at tinalaki na natin yan. Ano ba yung mga potassium na mayaman na pagkain? Sundin nyo lang po yung mga pinayo ko. Number 5, madalas nyo rin marinig. Pag may hypertension ka, medyo alisin, bawasan o avoid ang pag-inom ng caffeine. Yung mga caffeinated drinks, number 1 dyan, kape. Kasama na rin dyan ang tsokolate at soft drinks. Bakit pinapabawasan ng sobrang caffeine? Alam naman ng lahat na pag sila'y napainom o napakain ng mga may caffeine, ang unang pwedeng maramdaman yan ay tumaas ang blood pressure, bumilis ang pagtibok ng puso. Caffeine may cause a short but dramatic increase. Mabilisan, tataas agad ang inyong blood pressure. Even if you don't have high blood pressure. What more kung may high blood pressure kayo? Di ba? At alam niyo yan, palpitation, ninenervyos, lahat yan maging dahilan para ang inyong blood pressure ay tumaas. Number 6, learn to manage your stress. Abay, mahalaga to. Maski na uminom ka ng gamot, kumakain ka ng tama, kung araw-araw ka naman buwisit na buwisit sa buhay mo, aburido ka, yung katabi mo nakakabuisit, o yan pala nagpapa-high blood sa'yo, so ano dapat mong gawin? Ano? Di lumayo ka dyan sa katabi mong buisit na yan, di ba? Tandaan nyo po, ang long-term or chronic emotional stress, galit, number 1 yan, tampo, hinakit, mga lahat ng sama ng loob ay nagko-contribute sa high blood pressure. Bukod sa hindi ka na makatulog, mainit pa ulo mo at marami pang iba. Determine the causes of your stress. Importante po yan. Kung kayo stress sa trabaho, di wag ka magtrabaho. Kung buisit yan boss mo, di palayasin. Teka, hindi naman pwede yung boss ang palayasin. Ikaw ang lumayas, maghanap ka ng ibang trabaho. Kung may problema sa pamilya, pag-usapan, may problema sa gastusin, gawan ng paraan.
tamad ka kasi, ay hindi, malas lang siguro, no? Kung may mga sakit ka naman, hanapan natin ng solusyon. We have to find ways to reduce stress sa buhay. At yan ang importante. Sa lahat halos ng edad, palaging merong involved na stress. Ano mga dapat nyong gawin? Number 1, avoid nyo po na trying to do too much. Marami kang gustong gawin sa pang-araw-araw, pero hindi naman kayang gawin, di planuhin mo yung mga gagawin mo at mag-focus ka lang sa mga bagay na mahalaga sa buhay mo. Learn to say no. Minsan, o ka ng oo, hindi mo naman kaya. O di na pressure ka ngayon, di ba? Number 2, mag-focus ka sa mga issues na kaya mong kontrolin. At huwag mo nang intindihin yung mga bagay na hindi mo kaya makontrol. Gumawa ka ng plano, paano masolve mo yung mga bagay na yan? Kung may problema ka nga, hindi mo naman ninaayos, hindi mo bigyan ng solusyon, hindi mo naman ginagawa ng paraan, paano masosolve yan? Number 3, avoid stress triggers. Kung yung buwisit na katabi mo, nakaka-stress sa'yo, di avoid mo. Kung di mo siya mapalayas, di ikaw lumayas. Ganun lang ang prinsipyo sa buhay. Avoid people na nagkukos ng stress as much as possible. May pasyente ako, sabi niya, yung kanyang boy daw, buwisit daw. Sabi ko, hindi, humanap ka ng ibang boy. Ganun lang, di ba? Make time to relax. Kailangan may araw ka na me time. Wala kang gagawin kundi magpunta. Kung lalaki, punta kang beauty parlor tuloy. Baliktad. Sa barbershop, kung babae, beauty parlor. Pero sa bagay ngayon, ang beauty parlor, meron ng lalaki. At ang barbershop, may babae. So, bahala ka na kung saan ka marirelax. Magpamasahe ka, manood ka ng sine, maglakad ka sa mall, window shopping. Ngayon, window shopping lang. Kung wala kang panggastos, huwag mo nang i-credit card pa tapos may problema ka na naman. At mag-practice ng gratitude. Yung number 6, pinakamahalaga. Dapat alam mo kung ano yung blessings na meron ka. Huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba na magpapastress lalo sa iyo. Dapat matuto kang makontento at magpasalamat. Yan yun. Number 7, may mga studies na sinasabi na kumain daw ng dark chocolate o yung kinakain ng mga Pinoy na kadalasan yung kakao. Abay, nakakatulong daw yan. Sa isang pag-aaral, nalaman ng dark chocolate at cacao powder, meron pong mga tinatawag na plant compounds na tumutulong ma-relax ang inyong mga blood vessel. So, ang inyong mga ugat ay mas relax, ito'y mas nakabuka, gumaganda ang blood flow. Sa ganung paraan, bumababa din ang blood pressure dahil gumaganda ang daloy ng dugo nyo. So, walang masama kung gusto nyo. But consult your doctor dahil may mga tao din naman na binabagayan at meron naman mga tao na maaring, bakit ganun ang naging reaction sa akin? Ang isang complaint sa dark chocolate, minsan constipation. Ayan. Number 8, syempre kung overweight, magbawas timbang. Madalas natin marinig, reduce weight, obesity, yan ay nagkukos ng pagtaas ng BP dahil nahihirapan ng puso nyo na bumomba, mag-supply ng dugo sa buong katawan mo na napakalaki. Kailangan mo bawasan ng timbang mo para ang puso mo hindi mahirapan bumomba. Sa ganung paraan, ang blood pressure nyo bababa din. So remember na ang blood pressure nyo ay tumataas kadalasan kung kayo po'y overweight. Being overweight can cause disrupted breathing, lalo na pag kayo natutulog. May tinatawag na sleep apnea, kung saan biglang tumigil ang paghinga habang natutulog at ito'y nagpapataas ng blood pressure. Kadalasan nangyayari ang sleep apnea kung kayo po ay overweight o kaya busog, natulog agad. Number 9, tigil na yung sigarilyo. Alam nyo naman walang mapapala dyan . Sa totoo lang, makikita mo alak nakalagay drink moderately. Pero wala ka mababasa sa sigarilyo, smoke moderately. Nakalagay na nga doon sa kahon di ba? Miso sa kaha, tinatakot na nga kayo ng kung ano-ano, mga bukol dito sa leheg, mga atay na namamaga at maitim, ayaw nyo pa rin itigil. Pati paa doon, naputol, pinakita sa picture. Meron pa nga, erectile dysfunction. Minsan doon natakot yung lalaki. Doon sa erectile dysfunction, hindi doon sa ibang mga pinakitang nakakatakot na epekto ng sigarilyo. Ang sigarilyo, nagpapasikip, nagpapakipot ng inyong ugat. Yan ang number 1 na dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Pwede magkaroon ng sakit sa puso. At ang paninigarilyo, once na binawasan nyo, may improvement agad dun sa inyong overall health. At mas humahabang buhay ng mga hindi naninigarilyo. Okay, may philosophy na naman dyan. Bakit yung isa naninigarilyo, buhay pa, 95 years old? Hindi ka naman siya Iba ka Okay. Then number 10, cut added sugar and the refined carbs.
Huwag na magdagdag ng mga sobrang tamis sa inyong kinakain o inumin. Yung mga white sugar, refined carbs, nako, yung mga white bread, huwag nyo sosobrahan. Mas mabuti pa rin kumain ng mga whole grain, fruits, vegetables, low-fat dairy products, low in saturated fat, and cholesterol. Yan ang kainin nyo dahil bababa ang blood pressure nyo ng 11 mm mercury base sa pag-aaral. I'm challenging everybody na nanonood ngayon na may hypertension, na may gamot na maintenance sa high blood. Kung may maintenance na kayo at kayo kumakain ng maayos, mapapansin nyo, yung maintenance nyo maaari pang mabawasan balang araw. Kung 3 o 4 o 5 klase yan, baka maging 2 o 3 o maging 1. Pansinin nyo, 2 linggo lang na kumain ka ng panay prutas at gulay. Tubig, prutas, gulay lang ang kakainin mo. 2 linggo. Tingnan nyo po ang blood pressure nyo. Mas makokontrol. Alisin nyo lahat ng mga sinabi ko, mga dagdag na alat, asukal at kung ano pa. Tingnan nyo lang kung anong effect. 2 linggo lang naman eh. Hindi ka naman mamamatay sa 2 linggo, no? At try nyo po yan. Number 11, nalaman din yung pagkain ng berries. Ayan, kung medyo social ka, blueberry, raspberries, strawberries. Kung medyo budget meal tayo, di duhat na lang tayo. Medyo kamag-anak ni berries din yan eh. Nalaman ng berries ay mayaman sa phytophenols. At ito po'y nagpapababa ng blood pressure at nakakatulong din iwas sa mga sakit sa puso. Number 12, try nyo meditation o kaya mga deep breathing exercise. Madali lang yan eh. Close your eyes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Teka, para may higa. So, gawin nyo lang yan. Ano ba yung mga 10 times ginagawa nyo sa isang araw? No? 10 times. Punta ka lang sa isang lugar na tahimik, malamig. Tahimik at malamig. May naisip na ba kayong lugar na ganyan? Tahimik, malamig. Walang ingay. Yan. Tapos, pikit mga mata. Inhale, exhale lang. Try nyo lang po. Wala naman mawala eh. Walang gastos yan eh. Tamad ka lang talaga. Both meditation and deep breathing can activate the parasympathetic nervous system. Naku, Dok, ano na naman yung parasympathetic na yan? Ito pong parang pinapapara ka niya. Tigil, dahan-dahan lang. Bagalan mo lang, para. Ibig sabihin niya, may kinalaman yan sa ating pagpapahinga, pag-relax, pagbagal ng heartbeat, pagbaba ng blood pressure. Kaya nga, pag stress ka, lahat nagiging sympathetic. Nawala yung salitang para. Sympathetic naman, ito naman yung hyper ka, mataas BP mo, mabilis paghinga mo. Pag para, mabagal. Yan po, napakasimple, di ba? Yung salitang para lang ang nagbigay ng meaning. Para, ibig sabihin dahan-dahan. Number 13, kumain ng mga calcium-rich food. Sinabi ko na yan kanina at may lecture na po ako tungkol sa ano yung mga pagkain na mayaman sa calcium. Yan pong nakikita nyo. Gatas, soy, orange juice, tofu, at marami pang iba. Balikan nyo yung lecture ko tungkol dun sa calcium, di ba? May lecture na po ako niyan. Ang kagandahan dito sa ginagawa natin, halos yung iba, na-lecture ko na yun ng buo eh. So, himay-himayin natin, puntahan natin yung mga video. Ano ba yung hypertension, Doc? O, puntahan mo, hypertension. Paano ba ganito? Ano ba yung pagkain na ganito? O, puntahan mo yung mga lecture, nandun na po yun. Number 14, may mga natural supplements. Kadalasan kasi tinatanong ako, Doc, ano ba mga natural supplements na pwede kong inumin, na pwede makatulong para bumaba ang aking blood pressure? Eto po. Yung mga natural supplements, kadalasan yung mga omega fish oil, omega-3 fatty acid. Yung mga nabibiling garlic oil, pwede rin makatulong. Mga ginkgo biloba, mga L-arginine, yung mga tumutulong to improve your blood circulation. Yan yung mga mailan-ilan na pwede, no? But syempre, consult your doctor pagdating mo na sa mga supplements. Eat foods rich in magnesium. Yan, kasama yan doon sa DASH diet, di ba? Magnesium is an essential mineral that helps regulate blood pressure. It can be found in wide range of foods, whole foods including legumes and whole grains. Yan. Ngayon ang tanong, sinunod nyo lahat ito. Napansin nyo magandang pakiramdam nyo. Tatanggalin nyo na ba yung gamot nyo? Oh, ano sagot? Hindi!
kailangan pumunta sa doktor nyo at siyang bahala magsabi kung ano yung mga nararapat sa inyo, lalo na kung high risk kayo. Okay? And I promise you, by trying all of this na mga tinuro ko, maaari makakita na tayo ng magandang improvement sa pag-control ng inyong blood pressure. Ayos ba? Okay? Sana naman, yung mga shinare ko sa inyo, share nyo rin sa ibang tao. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan para updated kayo palagi sa mga bago nating mga video. At click niyo yung notification bell, mag-thumbs up, at i-share niyo sa ibang tao itong mga natutunan niyo. At huwag niyo kalimutan na ilagay dyan sa comment section, I Heart GSK. Yan lang po ang basihan ko na nagustuhan niyo at gusto niyo magpatuloy ako dito sa Gabay sa Kalusugan. Simpleng-simple lang. Okay? Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye! Shh!